Hello class, good day. For today's weekly topic, so we're gonna talk about if-else analysis, or sometimes it is called mga kanyang subtopics that if-else if analysis. Kulang ang dash, no? Didibag yan pag kulang dash. And then meron din tayong tinatawag na ladder if analysis. Okay. So, ano ba yung pinagkaiba ng um, if else or if else analysis sa if else if analysis and then sa ladder if analysis? So, let's start muna dun sa if else analysis. Punta sa Java. So, for example, ang if else analysis is ganito ang kanyang syntax, no? If condition uh, true and else ganyan false. Alright, huwag na tayong mag-gamit ng curly bracket na baka makonfuse kayo. Para saan nga ba yun? Okay. So, pag sinabi nating pag, pag sinabi nating pag sinabi nating if else analysis, the condition is only one or sabihin ang output natin is limited into two lang, no? The true and the false. Sabihin walang, kumbaga for example, if yung condition if you like apple, if yes, that is true. If no, that is false. Ibig sabihin, yes or no lang or true or false lang. Or so just like sa Boolean. So, yan. So, kung sinabi naman nating else, if, if analysis, nga pala, kaya siya tinawag doon na if-else analysis kasi kung mapapansin natin, yung sequence ng code natin is if-else. Yan. So, meron na kayong clue kung anong ibig sabihin, kung anong syntax code ng if-else if analysis. Lang. Okay, wait lang. Meron lang akong hinahanap. So, balik natin ito ng para hindi kayo late mamaya, no? Kasi um, malito kayo. We're using curly bracket. Sa condition talagang ang ginagamit is open and close parenthesis. Pero for the sake of examples lang naman is ito yung talagang nasa Java. This is a bracket, then dito ay curly bracket. Okay. So, ayan. Magbigay tayo ng example sa conditional statements sa Java, no? For example, grades na lang. Okay, so, huwag na natin tanggalin yung system out. So, mag-integer ako ng grade. So, lagyan natin siya ng value. For example, your grade is 75. So, parang ang gawin natin, ang conditions natin, ito. If grade is greater than or equal to 75, dapat ang output natin is pass. If grade is less than or equal to 74, the output is fail. Okay, ganito yung conditions natin. If the grade is greater than 75, the output is pass. And if the grade is less than or equal to 74, the output is failed. So, check natin. So, ngayon, mag-if statement tayo dito. If, maliit, no? If grade is greater than equal to 75. Tapos after nyan, that is colon na. Tapos else. Tapos colon ulit. So, ganun lang siya. Then, pwede tayo mag-output dito ng, diyan kayo maglalagay ng laman kung ano yung mga i-output nyo. Yes, so, past. And, for example, doon sa pangalawa, that is
try natin siyang i-run. So, dapat ang sagot natin, ang output is pass. Bakit? Kasi our grade is 75. Pero pag ginawa natin itong 74, pag niran na, orasan niran natin, yan, that is failed na siya. So, ganun nagra-run yung if-else analysis. Okay? So, para mas mabilis, idiretso na lang natin siya doon sa if-else if analysis. So, from the word itself, if-else-if analysis, nalilito din ako, no? Ah, tignan ko ibang tawag doon sa ano sa actually the if-else-if analysis, ladder if din siya 'yun. So walang shortcut. Okay. So dito naman sa if-else analysis, same lang condition siya sa ganito. Kaya lang ano siya susundan niyo lang yung ano if tapos condition tapos curly bracket else if tapos meron ulit condition dito tapos curly bracket tapos else tapos curly bracket. Okay, ano yung mapapansin natin sa kanya? As you can see, dun sa if-else-if analysis, meron siyang um, preconditions or maraming conditions na pwede. Okay? So, marami siyang conditions. So, for example, ang grade natin is kasi dati nung 2000 before pandemic, ang grades na natin is kapag 74, that is conditional to failure. Ibig sabihin hindi pa bagsak 'yan, hindi pa rin pasado. So, if grade is greater than equal to 75, output is pass, no? Tapos if grade is equal to 74, the output is conditional. Kasi dati, yung kagaya na sinabi sa inyo, kapag nakakuha kayo ng grade sa college na 74, hindi pa bagsak 'yon. Ang tawag doon is conditional to failure. Ibig sabihin, pwede kayong pumasa, pwede rin kayong bumagsak. Next naman, if grade is less than or equal to 73, syempre siya ay natin yun ay failed na. So, as you can see, doon sa if-else-if analysis, napakarami na ng output natin. We have 2 na or sometimes more than 3. Okay, that's more than 3. Kung di kagaya nito sa if-else analysis, dalawa lang talaga. Actually, pwede pang dumami ito, no? Kapag dumami rin yung conditional statement natin. Okay, try natin siya dun sa program. So, ayan. Dagdagan na lang natin to. Actually, ganito lang din naman siya. If, else, if, open parenthesis, grade is equal to 74. Ayan, anong output niya? Ang output niya is conditional. Then, sa else na tayo, wala lang conditions yan. Output na agad ng okay. So, as you can see, yung grade natin, 74, magpo-fall dapat sa conditional, di ba? So, try natin siyang i-run. Yun. Sabi niya kasi dyan, incompatible types converted to Boolean. Ibig sabihin, yung equal sign natin, hindi siya tawag dito, hindi siya ina-accept yung word na equal, no? Kasi sa Java, we're using double equal ata. I don't make sure. Teka lang, check natin. Alam ko double equal. Yan, double equal. So minsan nagkakamali yung mga programmer natin dito. Kasi sa ibang programming languages, we're just using one. Kung mapapansin natin dito sa taas, gumamit tayo ng one equal sign, no? Para saan yung one equal sign? Yung one equal sign is we're just giving input dun, we're just giving value dun sa integer. Now while this is equal, uh,
tinatanong natin kung yung variables ba natin is equal to 74. Ayan. Kaya medyo nakakalito. No, minsan ginagawa natin dino-double equal na, i-single equal lang natin. Pero don't worry naman kasi tinuturo naman ni JavaScript na yung equal nga yung mali natin. Okay, run natin. Yan, that is conditional fail. Try natin yung sa iba, baka hindi naman gumagana. Okay, that is fast. Try natin lahat. Okay, I'm try to run. That is, well, kala ko hindi gumana. Okay. Okay. Okay, hopefully that nasusundan pa rin, no? Kasi sa susunod na conditional statement, medyo mahirap siya. Okay? So, pag sinabi nating ladder if analysis, yung ladder if commonly ginagamit siya for yung dalawa yung iniisip. For example, um, sa general output, no? So, for example, ang grade lang natin is um, if yung English grade natin and math grade is uh, greater than or equal to 75. So, saka pa lang, ang output natin dyan is pass this SEM, no? So, ibig sabihin, kahit isa lang ang bumagsak diyan sa dalawa, hindi siya mapapasa ngayong SEM. Tama ba? So, dapat daw yung grade ng English grade tsaka yung math grade is greater than 75. Either doon sa dalawa. Dapat 75 yung or tataas pa, no? So, pag ganyan, pag masyado ng maraming complicated na conditions, gumagamit tayo ng ladder if analysis. For example, dito ko na i-code muna bago nilalagay doon. If grade is greater than or equal to 75. Tapos, ano yung conditions niya? Tapos, lagay ko na rin yung else, syempre. Tapos, lagay ko na rin siya ng na nga tayo para mas mabilis. Okay na to, buburahin ko lang to, no? Yan na siya. Kaya lang, yung grade natin dapat English grade. Tapos, magde-declare tayo na ang math ba yun? English and math. Okay, if English grade is equal to 75, dapat siya ay pass na yan, no? Pero may tinitignan pa kasi tayo, no? Dito sa pangalawang bracket, yung math, no? Ngayon, magko-conditional statement ko ulit dito. If math grade is greater than or equal to 75, then, ayan, saka siya magpapass. S. Ayan, discuss natin maigi. This pass, tapos ito ay fail. Okay, saburahin ko lang ito parang hindi nakakalita. Okay, gumamit tayong ladder if analysis. Paano natin nasabi na ladder if analysis? Yung ladder if analysis is sa loob ng if, merong if ulit. Kaya tinawag siyang ladder kasi nga pwede magkaroon ng if either pa dito sa loob ng if ng if ng if. Okay? Kaya tinawag siyang ladder if analysis. Commonly, yung itong ladder if analysis, ginagamit natin ito for program. No? Yung if else analysis at if else if analysis, hindi natin siya masyadong ginagamit. So, ito talaga yung gamit, the ladder if analysis. As you can see dito, nalagay niya, if English grade is greater than to 75, pasado na, pwede natin mag-output ng pasado, pero hindi pa rin pwede. Kasi nga, yung statement natin, dapat dalawa. Dapat dalawa silang pasado, yung English grade tsaka yung math grade. Kailangan parehong pasado. Okay? So, kaya nag-conditional statement ulit tayo dito na if math grade is equal to 75, saka pa lang ako magpapass. Pero pag hindi naman yun greater than 75, that is failed. Let's try natin siyang i-run, no?
ito yung ating pasado. Kaya natin. So, dapat ang lalabas dyan is past. Pero, either sa kanilang, pagka merong bumagsak sa kanilang dalawa, dapat ang output natin dyan is failed. Okay. Try natin bagsak. So, try natin taasan natin. Sabi niya 75 lang. Yun. So, that is what we call um, ladder if analysis. Okay. So, that's our topic for today. The if else analysis, if else if analysis, and the ladder if analysis. So, hopefully, medyo na-gets nyo, no? Kasi if you um, kapag hindi nyo siya ganong na-gets, you can chat your questions sa Arts in GC and yun. That's for today and see you on Thursday.